Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Kung ako si BBM, di ko na itutuloy. Baka pagbalik niya galing sa Canada, wala na siya sa pwesto o sa palasyo. Ito ang naging pahayag ni Ramon Tulfo sa kanyang social media post habang nagpapatuloy ang malawakang pagtitipon ng mga membro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA nitong Martes. Ayon kay Tulfo, mahigpit ang pagbabantay sa Malacanang habang patuloy na dumarami ang mga tao sa EDSA. Binanggit din niya na nagkaroon umano ng komosyon matapos ang sagupaan sa pagitan ng ilang membro ng Iglesia at mga pulis. Malacanang is heavily guarded. The crowd at EDSA is increasing by the hour. There was a commotion as some INC members and the police clash. Kasunod nito, sinabi ni Tulfo na wala pa umanong pinal na anunsyo kung itutuloy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang official visit nito sa Canada mula Hulyo 1 hanggang 4. Kung ako si BBM, di na ako matutuloy, sabi ni Tulfo. Baka pagbalik niya galing sa Canada ay wala na siya sa pwesto or palasyo. Ang pahayag ni Tulfo ay inilabas kasabay ng nagpapatuloy na mga pangyayari sa EDSA at mga ulat tungkol sa pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacanang. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 8,500 ang nag-react. 6,900 ang tumatawa. 1,400 lang ang nag-like. Ibig sabihin, parang katatawanan itong advice na ito ni Ramon Tulfo. Hindi, it does not make sense. Kasi, kung ako si BBM, ituloy ko pa rin ang pagbiyahe papuntang Canada. Nakakahiya. Formal, official invitation ng bagong Prime Minister ng Canada. Tinanggap naman ng palasyo at nakatakda ng paalis. Bukas, o baka mamaya, paalis na siya. Tapos nang dahil lang sa rally, ipopospone niya. To me, opinion ko lang ito, mapapahiya siya sa Canadian government na nag-invite sa kanya. Kung sakali man na ipospone nga niya ang kanyang bisita nang dahil lang sa rally ng iglesia, isa lang ibig sabihin, takot na takot siya sa rally ng iglesia. Kung ako ang kanyang advisor, i-advise ko, go ahead, Mr. President. Ilang libo lang, mga 10,000 pa lang ang nag-gather dahil malakas ang ulan. Takot ng presidente, ayaw niya nang lumabas. Ni-lockdown na ang Malacanang. Hindi niya pinuntahan ang napaka-importanting luncheon meeting. Foreign Correspondents Association of the Philippines. Mga foreign media, nakatakdang luncheon meeting nila kay Pangulong Marcos. Hindi niya na pinuntahan. Nandun na lang siya sa palasyo, nagmo-monitor sa nangyayari sa EDSA. What does that mean? Kulang sa confidence ang Pangulo sa kanyang liderato. Kung ako ang Pangulo, so what? Kung mag-rally kayo. That's part of democracy yung pag-rally. Total, hindi naman violenting rally. So bakit ako takot lumabas? I have my police, I have my armed forces with me. I am the commander-in-chief. Bakit ako takot lumabas? Ba't sa kanya takot lumabas? What does that mean? Kinakabahan. Hindi siya kumpiyansa. Baka pati sa men and women in uniform, hindi niya na siya nagtitiwala. So ano sa tingin nyo?
Matutuloy ba ang Pangulo magbiyahe sa Canada? Tingnan natin, hindi ko malaman. But most likely, baka may 50% chance na hindi siya magbiyahe. Ano sa tingin nyo? Magpapatuloy ba ang rally ng iglesia bukas makalawa? Tingin ko yes. Kasi ang nakita ko, ang rally ng iglesia hindi naman destabilization. Hindi para pabagsakin ang Marcos Jr. administration. Ang nakikita ko, ang rally na ito is nakatuon kay Senator Marcoleta. Parang warning lang ito na huwag niyong galawin si Marcoleta. Huwag niyo siyang ikulong. Ganon yung mensahe. Suportahan namin ang advokasya ni Marcoleta. Ikulong niyo man o hindi kami titigil, mag-iingay kami tungkol sa nakawan sa pera, kaban ng taong bayan. Yan. Ang issue dito is flood control scandal. At saka ang napipintong pag-aaresto, pagpapakulong kay Senator Marcoleta, yan ang issue. Kapag makita na ng iglesia na hindi na itutuloy ang pagsampa ng kaso o pag-aresto, pagpakulong, titigil na rin ang rally. Kung ituloy nila ang kaso, pag-aresto, pagpakulong, malawakang rally ito. Ilang milyones ang member ng Iglesia ni Cristo. Kaya na ang more or less ngayon, nasa 10,000 pa lang o 10,000 mahigit. Ang nakita kong diskarte, after today, uwi yung nagrally, ibang 10,000 na naman o 20,000. Araw-araw yan. May kanya-kanyang schedule yan hanggang matira ang matibay. So, advice, Mr. President, punta kayo sa Canada, huwag kayong matakot. Makakabalik pa rin kayo sa pwesto, yan ang aking nakikita. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko dire sa gipatindog sa balay sa ratabangan amo og yero. Sumuna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan karon. So mo na pod ni ang yero nga among gitabang. So makatup na ni siya karon. Og karon nakatop na gyud ang gitabangan sa yero. Makita gyud nato nga nindot na gyud nga tan-awon. Sa nagtabang sa mountain. So, salamat sad kay nakabalay na ko. Unang-una salamat jud sa Ginoo kay natabangan ko sin. Kadugayon sa pagpuyo na ko sa akong papa, nakabalay na dito. So nakigpuyo lang kasi imong papa. Puyo lang ko sa akong papa. So karon pagid ka nakabalay. So, karon pa sad ko nakabalay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Unom ka tuig. So naa na kay anak karon. Na anak, Pila ka buok imong anak? duha. So duha. So bago pagid ka nakabalay. Wala pa ang tabang dito kabalay kay ang akong kwarta ko sobra gid sa kaon. Maraming salamat. Tayo kumakain tabang sa amua.
So salamat pud kaayo.